Nako, eto na mga kababayan, nakarma na. Dilima Trillanes walang takas sa matinding hatol ng Korte Suprema. Aba, permado Himas Reyes na. Nako, yan po ang ating aalamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga, bago po natin i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media at unahin na po natin to. Ito pong si President Bongbong Marcos Jr. Nako po ha. Ito po mga kababayan. So sabi po dito ni Yuse Claire Castro, ang garantiya ng Pangulo ang presence niya. Aba. Ito po ang balita mga kababayan. Sabi po dito sa Nightline News, presensya ni BBM, Palace Press Officer Claire Castro sa garantiya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa publiko sa gitna ng nararanasang problema ng bansa. Aba. Sabi po dito, kitang-kita natin kung paano magtrabaho ang Pangulo. Hindi nagbabakasyon kung di nagtatrabaho. Ang garantiya ng Pangulo, ang presence niya, ang mga utos niya, ang mga pulisiya na inilalatag sa taong bayan. Garantiya na ang pondo ng bayan ay gagamitin sa tama para sa taong bayan, para sa proyekto ng gobyerno. Nako po. Pondo, ilang beses na po nating narinig to, no? Even former Speaker Martin Romualdez sinasabi nito Pati nga po si Sandro Marcos sinasabi din to, no, na ang pondo ng bayan ay para sa mga Pilipino. Ilang beses na po nilang sinabi to, pero anong nangyayari sa atin ngayon, di ba? Kaliwat ka ng pangungurakot. Baka ang pondo ng bayan ay para sa mga politiko lamang, no? Baka yun po ang ibig sabihin nila mga kababayan. Niloloko yata tayo ni Castro mga karibyo natin ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito ni Rene, yes naman, kitang-kita kung paano magtrabaho ang Pangulo, hindi nagbabakasyon. Kasi kung magbakasyon pa siya, baka naman maubusan siya ng nanakawin. Sayang naman mapunta pa sa iba. Correct. Sabi po dito ni Mark, baka yung presensya niya, yung problema, ayun nga, no? Minsan maiisip mo rin, parang totoo yung sinasabi ni Mark, no? Yung sinasabi ni Mark, pagunuran, no? Baka yung presensya na yung problema. Kasi, ano ba kung nandyan ang Pangulo? Di ba? Sabi nga ang hirap intindihin ng Pangulo no? Mas mabuti pang hindi siya nagsasalita kaysa magsalita siya mga kababayan, no? Kasi pag nagsalita siya, nakakahiya po sa buong mundo. Sabi pa po dito ni Lisel, pwede kaya ang presensya niya sa Iran o Israel? Bakit napunta naman doon? Ito, presensya ni President Bongbong Marcos Jr. Ito, sabi dito, may krisis sa gasolina, sibuyas ang ininspect. Ayan na. Kasi hindi niya kasi kaya yung mga oligarko, yung mga oligarch. Hindi niya kaya Kaya dito na lang muna siya mag-inspect sa gasolina. No? Hindi niya kaya yung mga oligarch na patuloy sa pagtaas ng mga presyo ng mga petroleum products mga kababayan. Kaya sa sibuyas na lang, di ba? Ay, nako. Anyway, ano po nga yung masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below kasi eto. Bago po natin i-play yung video, eto may good news po tayo mga kababayan. Good news. Breaking news, Attorney Torion nagsampa ng petisyon sa Korte Suprema impeachment ni BP Sara pinatitigil na. Palakpakan po natin. Alam nyo, dapat lang talaga itigil no? Kasi wala po silang ebidensya mga kababayan. Di ba? Eto
Nung ini-impeach po nila si President Bongbong Marcos Jr., sabi nila there is no evidence, no? Kaya nila dinismiss yung impeachment. Ngayon, bakit ngayon hindi nila ma-dismiss, no? Itong impeachment ni BP Sara na wala rin naman pong factual evidence. Diba? Oh, nangangalap pa sila ng ebidensya ngayon pa lang. At wala rin naman silang makikita dahil wala nang talaga. Diba? Sabi nga ng iba, sabi po ng mga netizen, bakit, no? Nung ini-impeach nila si President Bongbong Marcos Jr., bakit hindi rin nila pinatawag sa House of Representatives? Bakit ngayon pipilitin nila na umattend si BP Sara? Parehas lang naman pala walang ebidensya eh. Diba? Nasaan yung ebidensya nyo? Sige nga. Ipakita nyo yung ebidensya nyo para maniwala yung pambayan. Diba? Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po ni Ruben, a righteous move by Attorney Torion that the impeachment has no ultimate facts, no substance on evidence, and unconstitutional. Tama yan, dapat itigil na at unahin ang mas importanteng bagay. Sabi po ni Rosa, kadaming problema sa bayan, yung political ambition nila ang inuuna. Pag natanggal nila si BP, akala nila may chance na yung political career ng future nila. Totoo, di ba? Wala rin eh. Matanggal nila or ma-impeach or hindi nila ma-impeach si BP Sara, wala na. Paktay na ang mga political career nila mga kaubayan. Okay? Sabi po dito ni Z, Attorney Torion, kung yung kaso ni Kibuloy, yun ang asikasuhin mo. Magmahal na araw, makisawsaw ka na naman dyan. Paano na son of God? Yan o. Sabi po ni Z, babasahin pa rin natin kahit against po, no? Sa ating prinsipyo, basahin pa rin natin para naman maging masaya si Z. Ayan. Tama, may impeachment talaga kung di matuloy gagayahin ng iba. Ang impeachment kay BP Sara, maliwanag na gawa-gawa yan ang mga sangkot sa pagnanakaw sa flood control. Correct. Para pagtakpan ang mga katarantaduhan na bumuo ng paghihiganti sa BP dahil ayaw nila na maungkat ang mga ninakaw na mali-malitang pera ng taong bayan. Kaya tago ang mga kulimbat. Nakulimbat nila, pinagpawisan ng taong sambayanang Pilipino, kaya binigyan sila ng milyon bonus para lang gawa ng kaso ang mga Duterte, pinapirma sa impeachment ko, no? Correct, no? Dahil takot nga sila. Takot sila kay BP Sara, mga kababayan. So, kung makikita mo itong mga inayupak na ito, sila din po yung nami-mention, no? Dito po sa 18 na dating sundalo na dinilibiran po nila ng mali-malitang basura. Diba? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion sa good news na yan? Just comment down below mga karibo natin. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok! Ito ang nakakagulat, viral trending ngayon sa mundo ng social media, ang diwa ni Balitang. Kaya naman kayo galit na galit sa mga Duterte dahil sa panahon ni Tatay Digong kayong dalawa ay nakulong. Ito ang naging sersyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang mapansin ng mga solidong taga-suporta ng pamilyang Duterte ang pagiging aktibo ni Trillanes at De Lima sa impeachment case ang laban kay Vice President Sara Duterte. Inamin ni dating Senator Antonio Trillanes IV na maaring ang 2026 na ang critical at posibleng huling pagkakataon upang papanagutin nila ang kampo ng mga Duterte. Kasabay ng babala na kapag nabigo ito ay lalo lamang nalakas sa kanilang puwersang pampolitika patungo sa 2028 elections. Sa isang panayam, diretsahan niyang inilarawan ang sitwasyon. Nako, mali mga kababayan, no? Kahit magtagumpay kayo ngayon na ma-impeach si BP Sara or hindi kayo magtagumpay, no? Wala nang maniniwala sa inyo. Lalo na kung ma-impeach ninyo, talagang walang maniniwala na sa inyo. Diba? Bilang isang make or break moment
Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, kanya-kanyang paandar ngayon si Trillanes at Dilima patungkol sa impeachment case sa laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman marami sa ating mga kababayan ngayon ang naglabas ng kanilang opinyon at ayon pa sa kanila ay kaya naman daw nila ginagawang lahat ng kanilang makakaya para lamang mapabagsak ang mga Duterte. Dahil galit na galit sila sa mga ito dahil sa panahon ni Tatay Digong nakulong si Dilima. Kaya naman banat na marami sa ating mga kababayan ay lubos-lubosin na ni Dilima at Trillanes sa kanilang maliligayang araw dahil sa panahon na makaupo na si Vice President Sara Duterte bilang susunod na Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa taong 2028 ay baka magbabalik Hemas Reyes na naman ang dalawa. Kaya naman ngayon ay ginagawa ng dalawang lahat na makakaya upang ma-impeach si Vice President Sara upang sa ganon ay hindi na ito makatakbong Pangulo sa darating na 2028 national election. Kaya naman ang hindi nagpakita si Vice President Sara Duterte sa nasabing hearing ay galit na galit si Dilima. Ayon pa sa official report na mas nakapalitan yun sa kanilang official Facebook account. Dilima nabastusan umano kay Vice President Sara Duterte. Umano ng reaksyon ng pahayag ni Representative Nako, Dilima, no? Kung nabastusan ka sa ginawa ni BP Sara na hindi pag-attend, mas nababastusan kami sa iyo na nandiyan ka nakaupo. Opo, di ba? Mas bastos ka kay BP Sara dahil ikaw ay nakaupo, ha? Diyan sa House of Representative. Oh. Dahil ikaw ay ano naman kung ang inong ginawa ni Dilima, di ba? Tingnan nyo pasayaw-sayaw pa kasama ang mga PDL, di ba? Nakita nyo yun, di ba? O, sa video, pasayaw-sayaw pa si Dilima. Nako, pa-sexy-sexy pa. Sa loob ng kulungan, ha? O, pakanta-kanta pa. O, sino ang hindi bastos? Sino ang hindi nababastosan kay Dilima? Lahat siguro ng nanonood ngayon ay nababastosan kay Dilima sa ginawa ni Dilima, di ba? O, ano pa? Yung driver niyang may asawa. O, inasawa niya rin. Sino ang hindi bastos dyan, Dilima? Diba? Matapos yung punahin ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House Committee on Justice kaugnay ng impeachment complaint sa laban dito. Ayon kay Dilima, it's very unfortunate that the respondent herself is disrespecting the proceeding before this committee. Dagdag pa niya, at the very least, she should have manifested formally that she will not be appearing before this committee rather than just issuing statements before the media. End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umanigan ng samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Bobo mo Junel, walang jurisdiction na magsasagawa ng mini trial ang Kongreso. Tanga ang Senado ang may karapatan sa paglilitis. Abogado ka pa naman pero utak mo talangka. Ha ha ha." Ganito yung gustong gumanti kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil pinakulong siya sa kasalanan na ayaw pa rin pakumbaba na klaro naman na may kasalanan ka noon. Ngayon kay Vice President Sara pilit naging higanti, tukmol Puriagaba. Parang baliktad si Dilima ang bastos, Vice President Sara versus Party's Representative. Hihihi, wala ka ng respeto sa pangalawang pinakamataas na katungkulan sa Pilipinas. Ikaw, Junel, malahimik ka, takbo ka ulit sa Senado, kangkungan ka na naman pupulutin. Mas bastos ka kasi kinabit mo ang may asawa si Junel. Bago ka magsalita, tingnan mo muna kung hindi tatama sa'yo. Lahat ng mga post sa'yo, lahat ang tama. Wala ka lang ginawa kundi manira sa sarili mo. End quote. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni ex-senator Antonio Trillanes. Umamin na pangamba nila. This is our last chance. Make it or break it itong taon nito. After this, pag hindi sila nagtagumpay, laban kay VP Sara, wala na. Dead end na. Inamin ni dating Senador Antonio Trillanes IV na maaring ang 2026 na ang critical
at posibleng huling pagkakataon upang papanagutin nila ang kampo ng mga Duterte. Kasabay ng babala na kapag nabigo ito, lalo lamang lalakas ang kanilang puwersang pampolitika patungo sa 2028 election. So, hindi lang po si Trillanes ang nangangamba. Hindi lang po si Dilima. Maging si Risa Hontiveros noon po sa anibersaryo ng Akbayan, di ba? Sabi po ni Risa Hontiveros that they are in great danger, no? Pag nanalo po si BP Sara, pag makabalik sa kapangyarihan ang Duterte, no? Ay makakaharap sila or mahaharap sila sa great danger. Ayan po ang kanyang description. So talaga, di ba? Talagang manganganib kayo pag makabalik ang Duterte. Sa ginagawa nyo ngayon, di ba? Na grabe ang pamumulitika ninyo. Wala na kayong nagawang trabaho, sa totoo lang, di ba? Puro Duterte po ang simula, wala na kayong nagawang trabaho. Anong ginawa niyong trabaho? Namigay lang kayo ng ayuda tapos wala na. Duterte na, Duterte. Hanggang sa ngayon, di ba? Ngayon, mamimigay na naman po ng ayuda. Kasabay ng impeachment ni BP Sara. Grabe, Oh. Grabe, di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, wag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.